Hello, hello again mga kagako si Tachi. Excited na ba kayo sa ating Lesson 14 Book 2 A1 review of our JFT Basic? I do hope na na-review nyo yung ibang videos na panood nyo. Kasi for today, we will have another set of Monday for you. Now, check natin kung ano ang matututunan natin sa video na ito. Okay? Without further ado, let's dive in. Okay, so can you see my screen? There you go. So ito yung ating illustration. Ano kaya yung nararamdaman niya? Mukhang may sakit. Okay, now, ang ating pagpipilian is the word hidoy. Awful. No? It's an e-adjective. Ginagamit natin siya pang-describe maybe ng ating nararamdaman or ng ating kondisyon. Okay. In this case, seki ga nani-nani korekarabyo iniikimasu. From now on, I'm going to the hospital dahil awful na yung kanyang seki. Okay? Pag-ubo, yan, sipon, etc. Now, given the hidoy, what could be the proper conjugation if meron kang clause to? Piliin natin. Okay, correct. If you chose hidokute, that's the proper answer. So, paano nangyari to? Kute is a conjugation of e-adjective na ginagamit mo kapag meron kang kasunod na clause. So, basically, you're connecting the first clause to the second clause. Ang rule of thumb is yung e-adjective mo, tatanggalin mo yung e, add kute. I think this is more likely imperative no sa ating mga e-adjectives no na kailangan kapag mayroong kasunod iisipin mo lagi kapag may kasunod ang e-adjective malamang kailangan mo siyang i-alter, kailangan may pagbabago dun sa kanyang form. Yan. So, isip lagi natin na gano'n, na hindi pwedeng nakasonomama lang siya. Unless, of course, meron siyang dinidescribe na, halimbawa, dinidescribe na another noun. Ang e-adjective kasi, hindi nababago ang form kung may kasunod na noun. Okay, dinidescribe niya. Ito kasi, ang kasunod niya ay clause. Okay, so this is clause 1 and this is clause 2. So, it's imperative for us to change it into kute pattern. Okay, next. So, sakit pa din. Netsuga arimas. I have a fever. Nani-nani, sukoshi, chikokoshimasu. Malilate ako ng kaunti. Okay? Meron akong sakit, malilate ako ng kaunti. In this case, meron tayong transitional words. Sore ni, sorede, sokokara. May lagnat ako. And because of that, correct. Sorede. At dahil dyan, de makes it a cause. Okay, so yun ang reason why yung clause 2 ay mag-occur. So dahil meron akong netsu sorede, because of that, chikoku sukoshi, chikoku shimasu. Itandaan natin, is a transitional word na ginagamit natin kapag i-connect natin ang cause and effect. Alright, number 3. Sumimasen, toire ni te nani ide shoka? Dozo. Ang word natin dito or verb is kimas. And if magpapaalam ka using your pattern, ide shoka, yes, nakatemo pattern ka. In this case, kite. Toire ni ite kitemo ide shoka. So, basta tandaan, kapag naka-ide shoka pattern or ides pattern, te form ang iyong verb. Sige. Ashita, yakusho ni nani-nani narimasen. Yakusho wa Municipal Hall. Tomorrow, Municipal Hall. Must go. Narimasen kasi is must to do verb. Ano ang rule natin kapag narimasen ang verb? Dapat ang iyong verb ay yes, nakireba, narimasen. Nakireba, narimasen, must. So, kailangan mong pumunta ng yakusho. Ikanakireba, narimasen. Kino wa nani-nani sumimasen deshita. Daijoubu desu yo. So, nahingi ng sorry, no, si A, kasi kahapon siya ay nakapag day off or yasumi. But B said, daijoubu desu yo. It's alright. Okay. Now, in this case, lagi tayo nagkakaroon ng Monday kasi kapag ano nga ba ang proper? Kahapon, so iisipin mo na yasunda yon kasi kahapon. Well, the answer is yasunde. Why? Kasi narito na yung deshita pattern niya. Narito na yung kanyang conjugation or conjugated na past tense. So ilalagay mo na lang dito is step form.
Well, ang TEF form ay, mas marami siyang gamit kaysa sa other conjugations ng verb mo. Alright, so there you go. I hope nakatulong ang ating video na ito para dagdag kaalaman para sa iyong JFT exam. Good luck sa'yo. Okay, bye!